Sa bawat lugar na napupuntahan ko, naiuwi ko ang mga alaala nito sa pamamagitan ng mga litrato. Kaya maging ako, nahumaling din sa sining ng photography. At ngayon, bukod sa pang-remembrance sa mga litrato, may mas mahalaga na itong papel. Narinig nyo na ba ang conservation photography? It's actually a powerful tool to promote conservation of anything. Can be conservation of culture, conservation of biodiversity. Nakilala ko sina Alain, Ray, at Edu. Ilan sa mga conservation photographers na ang paboritong subject ay wildlife. Sinama nila ako sa isang lugar na hindi ko inakalang nagbabahay ng maraming wildlife. Ang mudflat sa Las Piñas at Parañaque. Dati ay isa lamang itong libangan, pero unti-unti nila naintindihan na may mas malalim na importansya ang pagkuha ng litrato ng wildlife. Sa pamamagitan kasi ng conservation photography, mas nakikita natin at nakikilala ng malapitan ang iba't ibang hayop. Katulad ng Palawan flower pecker na ito na kumakain ng bayabas na mas malaki pa sa kanya. Bayabas rin ang kinakain ng olive-back flower pecker na mukhang nakapansin pa na kinunan siya. Ang serpent eagle iba naman ang diskarte para makakuha ng pagkain. Nagmamasid muna hanggat madagit nito ang bubuli na kinain niya sa taas ng puno. Ilalagi nila sinasabi pag nakita na yung mga pictures namin. Saan kinuha? Sa Pilipinas ba yan? Ang gaganda pala ng ibon natin. So, meron nga kami isang long-term plan namin. Actually, makagawa kami ng isang libro. Ang makulay na purple-throated sunbird, sa makiling lang nakita. Maging ang kingfisher, na sa Quezon naman nakunan. May kagat-kagat pa itong isda. Habang ang mapuputing gulls na parang nagliligawan, sa Candaba, Pampanga lang nakunan. Huling-huli rin ng kanilang lente ang gagamba na aatake sa tipaklong na natrap sa sapot nito. Nakakatulong din ang mga litratong ito sa siyensya at pag-aaral. The birds, initially, there were 44 species na na-identify. And with regards to data we gathered so far, sa amin, around 60 species na ang na-record namin sa DNR, while yung wild bird club of the Philippines has recorded more than 100. Dito makakakita ka ng Chinese egret. Sa Candaba walang Chinese egret. Kasi short to eh. Parang gano'n. Yun yung kaibahan ng dalawa. Sinubukan ko rin kumuha ng sarili kong litrato. Hindi pala ito ganong kadali. Hanggat makita ko at inabangan ang isang egret na lilingalinga, naghahanap na makakain. Nakailang pitik muna ako bago nakuna ng paghuli niya ng isda. Actually, ito na lang nakikita nating stands dito ang maganda along Manila Bay area. So we are trying to save yung mga other areas pa and do some, after proclamation siguro, we do some rehabilitation. Tatagpuan niya. Kaya nga maraming... Umiikot sa buong bansa sina Alain para kumuha ng litrato. At maging hindi kagandang larawan ng kalikasan, kanila rin kinukunan para mapakita rin ang katotohanan ng pinagdadaanan ng ating kapaligiran. Anong masasabi niyo na positive contribution sa environment ng wildlife photography? Yes, awareness. Yun ang pinaka-prime doon. Dahil like, kakakuha ka ng magandang picture ng isang magandang ibon. Of course, everyone will ask, unang-unang tanong, saan nakuhanan yan? Sa pamamagitan din nito, plano nilang humikayat ng ibang tao para mas maprotektahan ang kalikasan. Mula sa wildlife na makikita sa himpapawid. Dinala ko ang photography sa ilalim ng tubig. Gamit ang espesyal na kamera. Para makunan ang nag-aabang na sorpresa. Kasama ko ilan sa mga underwater photography enthusiasts para turuan nila ako paano pumitik sa ilalim ng tubig. Sa kabila